So hello, what's up mga ka-lifestyle? This is Marky Labs once again. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online lending application once again. Pero bagong lahat, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please do like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell nang sa ganyan ma-notify po tayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially usapang online lending application. So for today's video nga pala mga ka-lifestyle, no, meron ako nabasang mga comment sa ating mga videos about kung ano-ano yung mga online lending application ko dati. Medyo marami po talaga, no. So lima lang po talaga yung babanggitin ko dito, no. So itong lima na to, ito talaga yung nagbigay sa akin ng depression, nagbigay po talaga ng anxiety. Kasi sobrang stressful po talaga tong online lending application na to, no. So ano-ano ba to? So bagong lahat mga ka-lifestyle, no, disclaimer po once again, ano. So no particular order to, no. Nakalimutan ko na kung anong una dito, kung ano. Basta etong online lending application na babanggitin ko, ito talaga yung most worst na online lending application na nagpasakit po talaga ng ulo ko. Sobra po talaga. Maraming nadamay. So unang-una sa listahan po talaga is yung YoPeso. Ito, YoPeso, Pondo Peso, Pashcash, Peso Q, tsaka iPeso. So itong limang online lending application na to mga ka-lifestyle, medyo kumbaga connected lang sila sa isa't isa, na sobrang nagbigay po talaga sa akin ng sakit ng ulo. Pero now po naka-move na po tayo, naka-recover na po tayo sa tulong po ng kapwa natin vloggers na nagmo-motivate na go on lang, kasi yung problema talaga is lilipas lang yan, panandalian lang po yan. So hold on po, wag po kayong mawala ng pag-asa, gaya nga ng sinabi ko. Hindi lang ako nagsabi nito. Lahat po ng problema is lumilipas lang. So all you have to do lang talaga is tatagan nyo lang yung kalooban nyo. Kasi nga itong online lending application is parang virus po talaga to. Once na pumasok na sa system, hindi mo kagad maaalis to, no? Hindi mo kagad madidelete. So all you have to do is find another way, find another solution para ma-handle mo yung stress paunti-unti. Okay? So kung hindi mo na talaga kaya, stressful ka na talaga, change SIM card ka, deactivate ka ng account mo. Yun lang yung pinaka-basic na dapat natin gawin. So regarding sa mga reference natin, mga contacts natin na posibleng tawagan, nandyan na po yan. Wala na po tayong magagawa dyan. Kasi the moment na pag-download natin ng apps ng Ola, is that time, actually kukunin na nila lahat ng mga contacts natin. Panigurado yan, kasi sigurista na po talaga yung mga online lending application. Ganun po talaga yung kanilang ginagawa. Hinahack nila, kinukuha lahat nila, maliban dun sa limang binigay natin na contact reference. So ganun lang mga lifestyle, no. So once again, sa lahat po ng mga may problema sa online lending application, nakala nila wala na talagang solusyon, nagkakamali po kayo. Heto po ako, very good example po ako, no. So napakarami pa po, no, napakarami pa. Peso Q, iPeso, Pondo Peso, Pautang Peso, iPeso, Peso Q, YoPeso. Yun po talaga yung mga worst na mga online lending application. So kung magtatanong ka kung binayaran ko na to, hindi ko na po to binayaran, ano, kasi pinahiya na ako nito sa mga social media ko. Hindi ko na talaga binayaran. Okay? Pero yung mga yung numbers na ginamit ko during pag-apply ko dito, ginagamit ko pa rin until now, no. Pero wala na akong nare-receive na text calls galing sa kanila. Real talk po. So yun lang, marami akong mga pinagdaan ng pagsubok na akala ko talaga the end of the world na. Pinahiya, tinawagan yung mga classmates ko, workmate ko. Ang dami talagang na-involved nung panahong na kasagsagan ng online lending application problems ko. Pero now, ito ako. Nakasurvive na ako. Pero sana po sa lahat po ng mga nanonood, wag po kayong mawala ng pag-asa, no? Okay? Hold on lang. I know, someday lilipas din yan. Then, yung mga haras na mga online lending application, may kalalagyan din yan. So, gaya nga ng sabi ko, kapit lang, no? Kapit lang. Paglaban nyo yung karapatan nyo. Kung naharas kayo, pinagbantaan kayo, rights po natin yan, mga lifestyle. Pero wag po natin i-tolerate na yung ibang mga biktima ng online lending application nangungutang lang tapos hindi babayaran, no. So mali po 'yun, no. So meron din po tayong kahit papaano responsibilidad, 'di
'di ba? Pinahiram tayo, so dapat meron din po tayong kusa. Okay? So, pero hindi ko nilalahat ha. So, yun lang mga ka-lifestyle, no? So, I hope meron kayong nalaman kahit paano dun sa mga top 5 na mga worst na online lending application ko dati, no? So, yun po talaga yun. So, hindi ko na po talaga sila binayaran, no? Totally, close na po talaga. So, merong mga email, hanggang email na lang yan. So, yung mga pinagsasabi, pinagagawa, pinagbabanta sa inyo, hanggang dun lang po talaga yan, okay? Wala pa po akong nabalita ang nakulong, na-complaint ang NBI, ang OLA sa NBI, wala pa po, okay? So, especially kung nasa Mindanao, Visayas tayo, no? Huwag po kayo matakot, o huwag po kayo mangamba kasi hindi naman po talaga bibisita sila. Ganun pa man, kung bumisita sila, go ahead. So, welcome natin mga ka-lifestyle. Okay? So, yun lang mga ka-lifestyle, oh. Once again, this is Marky Lifestyle once again. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please, yun lang po yung tangi kong request sa inyo. Para lumawak po tong channel natin. Marami pa pong ma-advisean, marami pang motivate na go on lang sa buhay, no. Ola lang po sila. Tayo po yung may hawak ng ano natin, buhay natin, ano. So, wag po tayong magpa-apekto sa kanila. Wag po tayong masiraan agad ng bait. Kung ano-ano yung mga naisip nating negative, no. So, wala yan mga lifestyle. Laban lang. Hanggang dyan lang po talaga yan sila, okay? Wala pong nakukulong sa utang, okay? Wala pong online lending application na nagsasampa ng kaso sa kanilang kliyente. Okay? So, yung visitation, okay lang po yan. Okay lang yan, okay lang. Tanggapin po natin sila kung bibisita sila sa atin. So, the moment naman talaga na bumisita sila, I know for sure, I know 100%, I guarantee na itong mga bumibisita sa inyo is gumagamit po sila ng fake identity. Hindi po sila yan mga ka-lifestyle. Fake information sa ID nila. Lahat-lahat, no, gagawin nila para lamang sa pera. So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.